Good morning mga ka-brothers. Si ka-brother Ed ay nandito ngayon sa amin sa Bulalakaw. Pero wala po ako sa bahay. Dito kami sa isang barangay dito sa amin sa Bulalakaw kasi meron kaming merong training si ka-brother Ed. So ako mamaya po ang speaker. So bali dito kami ngayon nag-stay sa Barangay Balatasan, Bulalakaw, Oriental Mindoro mga ka-brothers. Ayan, nakita nyo sa aking likuran ang pinaka kubo kung saan kami nag-i-stay. Pakita ko lang mga ka-brothers. So yan, dito po yung maliit na cabin dito. Yan po. Dito nag-i-stay yung mga bisita. So maganda dito mga ka-brothers ay merong floating cottage. So yung floating cottage po na yan ay nirentahan yan dito ng mga bisita. Ang isang renta ay 1,500. So gawa yan sa kawayan, tapos merong plastic na galon dun sa baba na nagsisilbing pinaka-floating niya. So pwede diyang kumain, tsaka pwede yang hindi lang tayo makalapit dahil malalim ang dagat. Pero ang ganda ng dagat mga ka-brothers. Ayan, inaalagaan nila dito yung dagat. Yan, ang ganda, malalim. So pwede yang dalhin dun sa medyo malayo ang floating cottage na yan. Yun, so mga pamilya, barkada, so pwede rin magpaluto dito ng isda. Yan, ito yung malapit. Yung isa talagang cottage lang ito, may parang pinaka tulugan sa loob, no? Pwede mag-overnight daw, no? Base doon sa nakausap namin. So yung pinaka outpost ng barangay, bali yung palang sasakyan, yung puti, yun aming sasakyan service mga ka-brothers. So puntahan lang natin dito yung ating tapos yung mga bisita mayroon silang mga life jackets. Yan. So yan po yung isa sa beach dito, Lawigan, Balatasan Beach. So ito po ay cottage rin yan, so pinaparentahan rin yan sa mga magkakabarkada, pamilya. Ay may mga dalang pagkain, handaan. Ang ganda mga ka-brothers. You know, may nangangawil yung kagaya ng ni Kuya, nagluluto. So mayroon silang ihawan dyan. Pwede silang umiyaw. Halimbawa yung mga bangka, kagaya ng bangka na yon. So kagaling na yun sa pangingisda, kakarating lang. So maganda dito mga ka-brothers ay yung mga mangingisda, usually ganitong oras dumarating, umaga. Pagdating, saka pagdating rin ng mga bisita, sariwa yung huli nila, iihawin nila dyan sa may floating cottage at yan na rin sila kakain. So maganda dyan mag-jamming, banding, mga ganon. Saka bawat cottage na yan mga ka-brothers ay merong nakatuka dyan na lifeguard, no? May isang tao dyan na nakatuka para for safety purposes, just in case po ay may tumalon o mahulog dyan sa floating cottage ay may sasalo, no? Yan, ang ganda ng tubig. Ang linaw ng tubig mga ka-brothers, oh. Ang ganda dito. Malalim ang tubig. Yan, may isda pa na isdang bagaong. Yun, isda. May lumalapit na isda. So dito, pwede rin sila mga wheel dito, no? Mag-fishing. Kagaya nun, ayun. Yan, kagaya niya, no? Kung nakikita niyo po, mga banak. May dumarating na mga banak. Hindi ko na makita masyado sa video. Yan. May mga isda rin dito mga ka-brothers na kagaya po niyan. Yan, yung mga ka-brothers. So dahil malinis ang dagat, nalagaan nila, kaya magandang maligo. So yan po yung mga rental na cottage. So yan, meron na silang pag gusto magkayak,
kayaking, yan. Meron dito. Tapos kung gusto rin nilang pumunta sa ibang island, so meron din silang boat for rental dito mga kabrothers. Meron silang tinatawag na 7 islands dito sa Bulalakaw, kasama yung island namin doon malapit na gustong pwedeng puntahan, lalo yung kabagay ng Sugikay Island. So pwede silang pumunta doon, rentahan nila yung bangka. May bangka sila dito, may malaking bangka at saka may maliit na bangka. Pwede nilang puntahan, pwede nilang pangisdaan. Meron ditong mga available rooms sa gusto magstay. Yan. Yan po, dumarating yung mga mangingisda. Kapag maganda dito, pag mga high tide mga kabrothers, ang ganda ng beach dito, no? Hindi pa masyado siya fully developed, pero may potential na siyang maging tourist destination dahil sa ganda ng paligid, no? So pwedeng mamasyal doon sa unahan. Merong island doon sa unahan rin, so pwedeng rental ng bangka pag marami. Pag mga maliliit, ito mga bangka ito pwede itong rentahan mga kabrothers. So ngayon napaka tahimik ng dagat, maayos. So dito po yung aming accommodation. Ang aming accommodation mga kabrothers, so magkakain dito po yung part na pwedeng kumain, pwedeng mag video okay. Ayan yung mga nakalagay. Basahin natin. Before check out, paki-check. So gamit dala nyo, iwasan makapagdala ng gamit. Video okay rentals 1,000. Mga paalala dito, bawal itong ang paa sa mesa. So ito yung cottage nila, 1,500 ang rental. Hindi ko lang alam kung maghapon na ba yan. Maghapon daw siguro. Maghapon na siguro yun mga kabrothers ang rental nila. So dito pwedeng magkatuwaan. Tapos merong wifi, no? Dahil dead spot po dito ang signal, merong piso wifi. Tapos dyan, gusto nyo magpaluto, so may nagluluto po. Ayan, breakfast namin mamaya. So base doon sa may ari, lalagyan pa daw nila dito ng isa pang rooms, no? Ayan natin. Okay. So ito po ay tindahan. Yan po ay pag mga sabili mga grocery, binubuksan po yan. Tapos dito yung CR, private CR. Dahil marami pong naliligo doon, minsan nagdadala sila ng tent lang dyan, hindi sila nag-stay in dito. So mag-CR, may bayad, no? 15 pesos per pasok per CR kung maliligo. So tatlong dito po kami natulog. Dito po yung aming cabin. So mayroong isa taas, VIP. Tapos ito ay family, good for 6 packs. Tapos yung isa po ay couple, good for 2. Yan po ay fully air conditioned mga kabrothers. So sa taas mayroong isang room pa doon, VIP. So dito yung room namin. So tingnan natin. Pasok tayo doon sa loob. Yun mga kabrothers, maganda na siya, no? Decente. Ito yung bali 4, good for 4 ito. Good for 6 pala, pwedeng dalawahan dito. Tapos dalawa dyan. May double deck dito. Bali dito ko natulog. Dito yung kasama kong dalawa, tsaka yung driver namin. So yan po, mayroong aircon mga kabrothers. Maganda na siya. Talagang okay na okay. Tapos merong CR. Yan po. Bali, ako pala po ay katatapos ko lang maligo. Naligo na rin ako mga kabrothers kasi pupunta na kami doon mismo sa aming activity. So itong room na ito mga kabrothers ay base doon sa price ay nagkakahalaga ng 3,000. So 3,000 po per day mga kabrothers ang bayad dito sa room. Good for 6. So okay na siya, maganda na siya.
No? So, yan po. So, dito nagbabayad. Yan, may-ari. Good morning, ma'am. Dito po yung aming training. Meron ako doon. Ayan. Shared service facility for sewage processing. Samahan ng manggagawa sa Balatasan, Bulalakaw. Patay. So, itong building na ito mga ka-brothers ay donated ng South Korean government. Yan po. In Korea International Cooperation Agency in partnership with Provincial Government, Global Green Thought Institute. So, ito po ay isang manufacturing plant ng seaweeds, no? Seaweeds manufacturing plant. Nakakinsi. Bali, dito po mga ka-brother sa amin, merong taniman ng seaweeds dito. Tapos ginagawa nilang kanton at iba't ibang mga products. Mamaya sisilipin natin yung kanilang mga products. Gawa mismo dito sa community. Yan yung mga members. Sila yung mga gumagawa. Kaya magkakandak tayo ng training sa kanila about safety and health. Ka-brother Ed ang speaker. Ito yung seaweeds na ginagamit sa pagproseso ng kanton at saka iba't ibang mga products. Yan po. Dinadry nila yung seaweeds. Bali yung seaweeds na yan ay tanim lang rin nila dyan sa may dagat, mga ka-brothers. So ito po ay dadry nila, tapos lagyan nila iba't ibang mga ingredients, saka gagawing kanton na binibenta nila sa local at saka sa international market. So dito yung manufacturing plant. Ito yung mga equipment na ginagamit sa paggawa ng seaweeds noodles. So dito kami magti-training ng kanilang area. So yan po. Para itong business na ito mga ka-brothers ay sinimulan ko ng mga mangingisda dito para magsama-sama sila para sa may nag-assist sa kanila kung paano gawa ng products na yan na kanton para may benta nila. Hanggang later on na-discover ng iba't ibang mga government agency saka ibang international, kaya ito tayo sila nagayang facilities dito. So actually meron silang product dito. Yan, dito yung processing, packaging. So yan po yung kanilang products. So nakalagay dyan Pansit Canton seaweeds. Yan, fresh Pansit Canton mga ka-brothers. Yan po yung binibenta po nila, no? So ito na yung pinaka-finished product nila. Yan po ay masarap, no? So pwede silang umorder sa ito yung kanilang mga packaging equipment, dispatching area. So ang kagandahan dito, so ito yung na-discover mga ka-brothers at nag-improve yung kanilang business kasi mula dun sa simpleng tawag dito, yung simpleng asosasyon, samahan ng mga mangingisda dito sa maliban sa pangingisda. So nagkaroon sila ng ganitong manufacturing plant. Ito yung first time na nagkaroon dito sa bayan ng Bulalakaw na may ganitong manufacturing facilities na assisted ng international country na ibang bansa, saka sa ibang government agency kaya ng DTI, DOLE, Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture, DOST at iba't ibang mga government agencies nagsanib pero sa para tulungan. So kaya kami nandito ngayon kasi ako po ay maging speaker mamaya. Ititrain ko sa kanila about sa safety and health dito sa manufacturing facilities. Safety and health. Ayan. Sige, pwede tayo pwede bang natin marinig yung mga rason? Bakit natin kailangan pag-aralan po ito? Ano kaya mga dahilan? Para ano? Para maging aware. Ano pa po? Para makaiwas sa anumang disgrasya. yun, tama si Sir. Makaiwas sa disgrasya. No? Yun talaga ang kailangan natin kasi dapat aware tayo kasi paano natin maiwasan ang disgrasya pag hindi natin alam ano yung mga panganib dito. Yun? Mahirap iwasan kasi pag hindi mo alam, no? So dapat unang alamin natin ano yung panganib, ano yung delikado at paano ito maiwasan. Yan po ang isa sa mga dahilan bakit natin kailangan pag-aralan.
So, bawat manggagawa daw ay mayroong karapatan sa ligtas at malusog na trabaho, no? Pauwi na kami mga ka-brothers. Along the way na, biglaan na lang kaninang umuwi. Hapon na rin kasi, kaya nandito na kami ngayon sa sakyan. Pauwi na tayo sa ating bahay. Maulan ang kalsada. Yan. Kita-kits na lang tayo mamaya sa bahay mga ka-brothers. Sana ko yan kami nagtatravel. Alas 5 na ng hapon. Bye-bye!